Sa bawat letra, sa bawat talata, pag-ibig at respeto laging ipinapakita. At walang galit, walang dumi sa salita, puro pagmamahal, ito ang tunay na kanta. Mga batang natututo sa bawat tunog na marinig, ang tamang daan sa musika'y kanilang makakamit. Hindi pagkamuhi, hindi pang-aaway, kundi pagkakaisa, ito ang aming alay. Ito ang tunay na liriko, walang bahid ng dumis. Puso at isipan, dito ay laging may aral ang nais. Hindi mga kwento ng galit at krimen, kundi isip na matalim. Kundi mga aral tunay na halaga, kantang parang ginto sa dilim. Hey guys, what's up? It's Sean Wayne, and today, alika, at pag-usapan nga natin itong bagong video ni Sendong. Mukhang hindi siya natuwa sa sinabi rito ni Idol Rafi. Bakit? Kasi sabi niya rito, the big fat lie of Rafi Tulfo. Halika, painggan natin itong sinabi ni Idol at yung naging komento ni Sendong. Ang pakay lang is magkaroon ng content. At syempre, pag nagkaroon ng content, kikita. Kasi pag ako yung content, may kita. Pag iba ang content, walang kita. Walang views. Walang views. Pag tayo, malaking views, malaking kita. Yes po. Ayun. Rafi Turbo says we make videos about him for the money. He claims we create content against him because we earn big from it. But that's a lie. That's a big fat lie. This channel's main driving force is not money. It's my passion to expose your true self, Rafi Turbo. If I wanted to make money, I could make gaming videos on my other channel. Those perform way better than tackling Slapman. It's not about the clicks or the ad revenue, it's about the truth. It's about holding a public figure accountable for his actions and words. Our market share, those who are not fans of Slapman, is pretty low. The fan base for Rafi Turbo is large, and they are vocal. But we keep doing this because I'm afraid of a future where Slapman takes the presidential office. That's really scary. Imagine a leader who doesn't admit mistakes, who uses his platform to manipulate public opinion, and who bullies those who disagree with him. This isn't about fame or fortune. It's about a genuine concern for the future. It's about preventing a scenario where someone like Slapman, who has shown questionable moral judgment, gains more power. We've seen how he handles his TV show, how he deals with family matters on air, while failing to uphold those same standards in his own life. And please, don't spread fake news. You are not my gold mine in terms of content. My Coco Melon videos perform better than videos about you. If it were about the money, I'd focus on that content. But it's not. It's about the responsibility to my viewers, to share what I believe is right, and to keep a check on those who misuse their influence. So, Rafi Turbo, it's not about the money, it's about the truth. It's about making sure the public sees the real you. And it's about ensuring that someone like you doesn't gain more power than you already have. This channel will continue to expose the truth, not for profit, but for the passion of doing what's right. President Ronnie Turbo, wag naman. Anyway, ngayon nga, may live dito si Kayo. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung sinabi dito. Sabi dito ng title ni Kayo, Move It Rider, kapangyarihan ng RTIA na linisin at tumihin ang pangalan ng mga tao. Okay. So, hindi ko alam kung ano itong binabasa ni Kayo dito. Pero, dito pa lang guys, no? Imagine niyo dun pa lang sa title na nilagay dyan ni Kayo. Nag-a-agree ba kayo? Ako totally yes. Nag-a-agree ako dyan. Meron talaga siyang kapangyarihan na linisin at dumihin ang pangalan ng tao. Ngayon, tayo ba? Tayo bang nagbibigay ng reaction dito kay Idol? No. Dating nagre-react tayo sa episode niya. Ngayon, nagre-react na tayo sa mga ginagawa niya sa Senado. Siguro less ang interest natin nung nandun lang siya sa RTIA. Diba? Bakit?
Kasi mga chipanggang issue lang ang kaya niyang i-resolve. Tingnan nyo nga, nilayasan na nga lang niya yung issue nilayasan na lang niya yung chairmanship niya sa energy. May mga nakikita pa nga ako, baka naman daw dahil kinuha ni Raffy Tulfo ang chairmanship ng energy was because si MVP ang may-ari ng Meralco. 'Di ba? Meron bang conflict of interest? Depende yan. Tapos ngayon, dito sa mga sinasabi ni Raffy Tulfo, hindi naman yayaman si Raffy Tulfo, hindi na rin dahil sa kwento ng mga tao. Kayo nga tanungin ko, bakit pagka wala si Raffy Tulfo sa programa niyang RTIA, napaka-konti lang din ng views niya? Alam niyo kung bakit? Ako nasasagot ng sarili kong tanong. Pero, definitely, gusto ko rin malaman yung sagot niyo. Ang sagot ko dyan sa tanong kong yan, simple lang. Yung mga host ni Raffy Tulfo, very professional. Yung mga iniiwanan niya. Lalo yung iba dyan, abogado. Diba? Yung mga abogadong iniiwanan niya as the host, or minsan kahit hindi pa yung abogado, mga malumanay na tao. Kumbaga mga taong kausap. Taong nagpapayo. Hindi nagbibigay ng mga side comment or side note. Alam naman natin kung paano mag-host yan si Raffy Tulfo diyan sa kanyang programa. Hindi pwede na wala siyang masasabi na hindi mag-spark ng controversy. Kahit wala na doon sa pinag-uusapan, gagawa at gagawa siyang ng usapin. 'Di ba? Kung papansinin niyo, no, yung ginagawa ni Raffy Tulfo sa loob ng Senado, ginagawa na rin nilang content. 'Di ba? Hindi man nila pinopost diyan sa RTI, well, definitely, 'di ba? Pero sa Facebook page ni Raffy Tulfo nandun. So yung mga tanga niyang follower, bilib naman sa kanya. When was the last time na nakita niyo si Raffy Tulfo sa loob ng Senado while recess? Never. 'Di ba? Nakita niyo ba gaya kung paano trumabaho ang kapwa niya senador? Tingnan mo na lang si Hontiveros. Hanggang ngayon, tinututukan yung kay Alice Guo. Kahit naka-recess sila, diretso pa rin ang mga hearings niya. Anong ginawa ni Raffy Tulfo? Nagpa-content lang siya dun. Umupo lang siya ron. Kung meron man isang tao rito na mahilig sa content para sa pera, definitely hindi tayo yun. Gano'n na ba karaming tao ang sinalba natin sa mga reaksyon natin? Dahil binibigay natin sa kanila yung mga tamang information. Opposite dun sa mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo. 'Di ba? Yumaman na si Raffy Tulfo sa mga pinagagawa niya. Hindi rin naman niya content yan eh. Nilalapitan siya ng mga tao para ba talagang makatulong o para may mapahiya? Sige nga, kayo na tanungin ko. I-compare na lang natin yung mga iniiwan na host ni Raffy Tulfo at saka pag si Raffy Tulfo nakaupo. Alam mo yung makikitid ang utak ng mga Pilipino, yun ang nanonood sa kanya. Yung laging gustong-gusto at paboritong gawin, yung panoorin si Raffy Tulfo kung paano niya pahiyain yung ibang tao. Babalik tayo dun sa live ni Kaayo. Ang sabi ng title ni Kaayo, kapangyarihan ng RTIA na linisin at dumihin ang pangalan ng tao. Totoo naman, di ba? Pakinggan natin si Kaayo dito. Maganda daw eh.
Yun nga eh, napagkamalan niyang complainant. Yun yung nirereklamo, Idol. Dapat yung tanggalan mo sandalan. Kapag nirereklamo, tanggalan ng sandalan. Para, maano siya, yung uncomfortable ba? Uncomfortable para umamin na kung gusto niya umamin. Ganon. Mahina to si Idol eh. Alabo eh. Dapat ka. Iko-content ko si Kayo sa content niya kay Paco. Habang kino-content ni Paco si RT na content si Move. Ikaw una nga nag-content nito eh. Kung ako niya talaga kay Idol, tatanggalan ko na sandali niya sa kino-complain eh. Bakit? Para maging uncomfortable siya, para pag umupo siya, yes sir, oh, sir, sorry na sir ha. Oh. Huling-huli! 101%! Guilty! Ganun dapat. Puntahan natin kaya yung 1. Wag na, basta nagkamali si Idol doon. Wag ka mag-alala, content ka na rin ngayon, content ko na rin ngayon si Kamatis. Hay! Live ba? Lolo ko. Iwas copyright move si Queen Bratinella. Oh, ito. Pupunta tayo sa point lang. Sandali lang to. Gusto kong maikli lang eh. Alam mo yung yung short but sweet. Okay? Oh, inuubuan na. Pupunta pa ba natin? Sige, start na nga natin. Sige, start natin. Pinapasok ko si Mr. Umamin naman po. Kayo, arbor ko na yung mo, yung cup mo, napakaganda. Facebook app. Parang gumaganda sila doon sa mga bagay na hindi nagustuhan. Hindi siya naging masaya doon sa driving experience niya. So, hindi siya naging masaya sa driving experience niya. Tapos i-content kita ko yun. sasabi ko to, sister. Hindi po kontak ko sa sister. Sigurado po talaga ako, Jimmy. Ang tagal na namin nagsama niyan. Never po namin pinagawa yun ng pera. Lahat po ng pasin, lahat po ng nangyayari sa kanya, kinukwento niya sa akin. Kaya dama ko po talaga na totoo siya. Nakita ko pa lang po yung post niya, alam ko, sa gilid agad. Dama ko po yun. Kaya po, maganda. Pero mismo, dito. Ako hinihintay ko na may lumabas na. Pero ano bang experience ang inaasahan ni ate? Panoorin niyo na muna guys si Kayo. So, ayun nga, going back kay going back kay sa naging reaction ni Sendong. For me, it is very unfair for Raffy Tulfo to say na we are using his content para lang magkaroon tayo ng views. I seriously doubt that. Lumaki yung following ko sa Facebook na hindi naman siya yung topic. Diba? It's purely politics. No, political content. And si Raffy Tulfo, gumagawa siya ng mga content niya. May mga taong nagsasuffer. Tayo, gumagawa tayo ng content involving him to educate people. There's a big difference to that. And yung content naman na ginagawa natin, na kung minsan si Raffy Tulfo ang topic, hindi naman tayo yung mayaman. Yung kinikita naman, kung meron man kinikita, ang sino man nagko-content kay Raffy Tulfo, hindi naman nakakabili ng Balenciaga. Hindi nakakabili ng Dior, hindi nakakabili ng Louis Vuitton, ng Gucci, Chanel, ng Prada, at ng kung ano-ano pang mamahaling gamit. Diba? Magkaiba kasi yung kino-content namin, ikaw, Idol. Kino-content ka namin para malinawan ang mga kababayan nating nanonood sa'yo. Naniniwala naman kami, hindi naman lahat ng nanonood sa'yo ay tatanga-tanga. Diba? Siguro nabubulagan sila. Akala nila tumutulong ka talaga. Pero alam naman natin, sa kabila ng pagtulong mo, kumikita ka rin. And you cannot deny it. What you're doing is business. And we understand that. Diba? Napakasimple lang yan eh. Kumbaga kami yung nagiging karma mo. Pero hindi namin kinikita yung laki ng kita mo. Siguro magreklamo ka kung mas kumikita kami kaysa sa'yo.
baka nga yung mga kinikita ng mga nagvo-vlog na ikaw ang kino-content, tingnan mo lang. Tingnan mo lang ang kita. 'Di ba? Kung i-compare natin yung kinikita mo over dun sa mga taong nagko-content about sa'yo, baka sabihin mo, ano yan? Pang tip ko sa naghahangin ng gulong ko. Diba? Huwag mong ipagmalaki na as if yung mga content na ginagawa namin sa'yo ay makakabuhay sa amin. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo. Naniniwala rin ba kayo sa sinasabi ni Raffy Tulfo na ikinabubuhay ba natin yung pagko-content sa kanya? Alam mo kung tutusin, Raffy Tulfo, sa pagko-content namin sa'yo, nalalagay ang buhay namin sa alanganin. Nalalagay ang aming safety at security sa alanganin. I underestimated your supporters. Diba? I underestimated your supporters. Nakakatakot ang mga supporter mo, Raffy Tulfo. Sa totoo lang.